Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton at shoutout kay Marboy Rebay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang matikas na bata ay kasing banayad ng Jade. Halos nakita ni Aaron na oras na para mahulog sa pinuno ng lungsod, at ang 8 malalaking karakter na ito ay lumitaw sa kanyang isip sa unang pagkakataon. Ito ay ganap na walang pagmamalabas. Kahit si Aaron ay iniisip na ang 8 karakter na ito ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang hitsura at ugali. Hindi ito tulad ng City Master ng Demon Family, pero mas katulad ng Young Master ng Shanluan Palace. Pero ang nakakasimangot talaga ng Aaron ay ang bango ng taong ito. Bagamat dumaan lang siya sa Aaron, napakalakas pa rin ang kakaibang halimuyak ng hangin. Gayunpaman, ang mayaman na lasa ay ang kakanyahan lamang ng lasa, ngunit ang aktwal na lasa mismo ay napakagaan. Mayroong tungkol sa 4 na uri ng mga lasa na halo-halong, magaan at mayaman sa mga layer, na amoy napakakomportable. Sa 4 na pabango, ang isa ay pamilyar sa Aaron. Ngunit sa loob ng ilang sandali at kalahati, hindi masabi ng Aaron kung saan pamilyar ang halimuyak. Kakaiba lang ang masasabi niya. Kung tutuusin, ang amoy ng mga taong demonyo ay halatang hindi pamilyar sa Aaron, na hindi pa nasangkot sa lugar na ito, ngunit nang si Aaron ay pinupukaw ang kanyang utak na alalahanin kung saan siya pamilyar, biglang, isang malamig na ugong ang humila sa kanya pabalik, sa realidad. Mabaho ka na naman bata. Nang marinig ang tunog, tumangala siya at ang Aaron ay natatakpan ng mga itim na linya. Totoo bang hindi nagtitipon ang mga kalaban? Sa oras na ito, ang isang grupo ng mga tao sa likod ng City Lord ay nananatiling malapit sa mataas na platform, at ang Aaron ay nakaharap sa pinuno sa tavern ngayon lang. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Umalis ka na dali, uminom siya sa mahinang boses. Ang Aaron ay medyo walang magawa. Nang lumingon siya sa likuran, nakita niyang mahinang tumingin sa kanya ang Panginoon ng lungsod. Bagamat napakagaan ng kanyang mga mata, walang emosyon, at kahit ilang madaling lapitan, tumakbo ng ilang hakbang ang salute officer sa kanyang tabi at sinigawan ang nangungunang opisyal, ano ba? Maingay. Hehe, Mr. Chen, maliit na bagay lang. Nakikipagkita lang sa mga umutot. Ngumiti ng nakakaloko ang nangungunang sarhento. Itinaas ni General Manager Chen ang kanyang mga mata, sinulyapan ang Aaron at tumango, madaling harapin ang buhay. Huwag ay bully ang mga sibilyan. Pagkatapos noon, bumalik si General Manager Chen sa City Lord at bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Ang Panginoon ng lungsod ay tumango, pagkatapos ay magalang na ngumiti sa Aaron at tumingin sa unahan, kayo, hindi na kailangang sabihin na ang lungsod na ito ay nananakot sa lahat ng mga tao at nanganganib sa isang panig. Ang Panginoon ng lungsod ay inatake ang mga masasamang magnanakaw sa pamamagitan ng inyong mga ideya. Gayunpaman, ang masamang magnanakaw ay makapangyarihan. Bagamat mayroon tayong isang maliit na tagumpay, mahirap na paganahin ang pundasyon nito. Simple lang, ang Diyos at tao ay nagmula sa langit upang protektahan tayo, lipulin ang Magic Cloud Ghost City magdamag at alisin ang mga hadlang para sa libu-libong demonyong tao. Gayunpaman, ang Diyos na tao at ang dragon ay nakikita ang ulo ngunit hindi ang buntot. Nais naming pasalamatan ang Diyos na tao, ngunit wala kaming pagkakataon. Gayunpaman, hindi nararapat kung kami ay walang galang. Sa makatuwid, ang aming Panginoon ng lungsod ay buong tapang na iniharap ito at pinag-usapan ito ng mundo at magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabaitan. Itaas ang iyong salamin sa akin, lahat. Nang bumagsak ang mga salita, agad na bumangon ang isang grupo at sunod-sunod na itinaas ang kanilang mga salamin. Kunin mo na. Mukhang hindi masaya ang nangungunang sarhento. Sa oras na ito, kumuha siya ng isang baso ng alak sa gilid at iniabot ito kay Aaron.
Si Aaron mismo ay nasa tavern at ayaw pumunta. Ngayon ang mga kalakal ay nakatayo dito nang walang anumang pangunahing mesa. Malinaw, walang alak na maiinom at walang tasang iyangat. Natural na ayaw ng nangungunang sarhento na gumawa ng malaking regalo ang bata sa oras na ito. Kaya pinalamanan siya sa baso ng alak. Bahagyang itinaas lang ni Aaron ang kanyang baso, ngunit mapait siyang ngumiti. Sa huling pagsusuri, ang alak ay para sa kanyang sarili pa rin, ngunit ito ay mas mahirap labanan kaysa sa masarap na alak. Sa Diyos, sumigaw ang Panginoon ng lungsod, at pagkatapos ay ininom ito sa harap ng lahat. Gayon din siya, at gayon din ang mga tagapaglingkod. Malapit nang matapos ang isang round ng toast. Napakalakas ng alak, si Hansani, isang tubong Central Plains, ay talagang hindi sanay sa pag-inom ng ilang sandali. Hindi siya mabulunan. Nang humigop na sana siya ng pangalawang higop, isang aksidente ang nangyari. Inumin mo ang iyong ina. Isang dagandong, halos nang hindi ito naaninag ng Aaron, biglang lumitaw ang isang madilim na anino. Pagkatapos, isang malaking kamay ang direktang nagpaypay sa kamay ni Aaron, at ang tasa ng alak sa kamay ni Aaron ay lumipad palabas ng napakalakas. Isang malinaw at malutong na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa buong eksena. Sa oras na iyon, ang buhay na kapaligiran ng eksena ay natapos kaagad, at karamihan sa mga tao ay naghahanap din ng tunog sa isang iglap. Bahagyang tumangala si Aaron, medyo galit, at tumingin sa taong gumawa nito, ang nangungunang sarhento. Sa oras na ito, siya ay nagalit sa bilog na dumi at tinitigan si Aaron ng matindi. Ang pagtatanggol sa Buddha ay parang paglunok ng Aaron na buhay. Tumingin sa kanya si Aaron. Bagamat hindi siya mayabang, ang kanyang mga mata ay hindi mapagpakumbaba at walang sinabi, ano ang ibig sabihin nito? What do you mean? You're still fucking pretending with me. Mabahong bata, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Matagal na kitang tinatitigan. Ang namumunong sarhento ay napag-alitan sa kaunting galit. Sa oras na ito, tila hindi niya sinasadya, ngunit sa katunayan, tahimik niyang sinulyapan ang nahulog na Panginoon ng lungsod sa likuran niya. Obviously, ang dahilan kung bakit siya biglang nagalit ay biglang nabulunan si Aaron nang umiinom siya. Bagamat ito ay hindi pangkaraniwan, ang galit na bagay ay ang Panginoon ng lungsod ay lumingon lamang sa likod pagkatapos marinig ang kanyang pag-ubo. Hindi nagustuhan ng nangungunang sarhento ang Aaron. Ngayon siya ay nangangahas na maging napakapangahas sa ilalim ng mga mata ng pinuno ng lungsod. Natural, hindi niya ito matitiis. Sa makatuwid, ang galit ay nagsisimula sa puso, kahit na direktang sinampal nito ang Aaron. Si Hansani, na may walang magawang mukha, ay nagpaliwanag, ngayon lang ay masyadong malakas ang alak, ako. Hindi gaanong kalokohan. Itinulak ng nangungunang sarhento si Aaron palayo gamit ang isang galit na palad. Sa oras na ito, nang makitang mali ang sitwasyon, nagmamadaling bumaba si Pangulong Chen, lumapit sa sarhento at malamig na sumigaw, Captain To, ano ang problema? Sabihin mo kay President Chen. Ang nangungunang sarhento, si Kapitan To, ay hindi nahangina ng boses sa pagkakataong ito. Sa halip, itinaas niya ang kanyang boses sa harap ng mga tao at sinabi, ang anak na ito ay walang galang sa Diyos at sa tao mula sa langit at sa Panginoon ng lungsod. Hindi ito nakikita ng kanyang mga nasasakupan. Kaya't tinuruan niya siya ng leksyon upang itama ang kanyang katawan. Panipi, medyo naiinis si Pangulong Chen sa paraan ng paggawa ni Kapitan To. Bulong niya, ito ay isang malaking piging. Lahat ng tao sa mundo ay nandito. Nakakahiya ang pagiging makulit. I tell you, you'd better have a good reason, kung hindi ay wala ka sa tabi mo ngayon. Sa pamamagitan nito, nabawi niya ang kanyang kutis, sinulyapan ang Aaron at sinabing, gaano siya kawalang galang. Hehe, noong inutusan ang aking mga nasasakupan na pumunta sa mga pub at iba pang lugar upang imbitahan ka na sumali sa kapistahan na ito, ang anak na ito ay tumanggi na sumali ng paulit-ulit, at hindi pinansin ang Diyos na tao at ang Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, iniligtas namin siya para sa kanyang unang pagkakasala, ngunit hindi namin inaasahan na ang anak na ito ay magtangkang pasukin ang platform ng Kirin ngayon. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay sunod-sunod na tumango ang mga katabi niya. Ito talaga ang nakita namin ng aming mga mata. Tama si Captain To. Ang Kirin Tower ay natural ang pinakamahalagang punto sa oras na ito. Naturally,
Ito ay dapat na isang taong may pagkakakilanlan na maaaring sumakay. Palihim lang ang taong ito. Sa katunayan, alam ng lahat kung ano ang gusto niya. Dapat tinuruan ni Kapitan To ng leksyon ang bata noong mga oras na iyon na galit na tuligsain ang kanyang kabastusan. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa hanggang ngayon. Nakakahiya na. Tama, sinusuportahan namin ang diskarte ni Captain To. Nang makita ang sitwasyon, ngini siya ni Kapitan To, tumingin sa Aaron, at pagkatapos ay nagulat kay Pangulong Chen Shihui, kung sa tingin mo ay napakalayo na niya, mas magiging matatagalan ka ngayon. Nang anyayahan ng Panginoon ng lungsod ang lahat na uminom, nakita ko siyang kahabag-habag at dinalhan ko siya ng isang baso ng alak, ngunit hindi ko alam na nang anyayahan ka ng Panginoon ng lungsod na uminom, siya ay mabagal at ayaw uminom. Kahit uminom siya, medyo na-pressure, agad siyang nagkunwari na ang alak ay napakahirap inumin. Sunod-sunod na umiling ang mga tao, at may sumigaw, ang alak na ito ay isang magandang alak na mahulog. Ito ay isang masarap na alak. Bakit ang hirap uminom? Hindi naman mahirap uminom, ano ang ginagawa nitong anak? Ngumisi si Kapitan To. Pagkatapos, sa pagtingin sa Aaron, bigla siyang dumilat ng may galit, nakikita ko, malinaw na ikaw ang especially iyan ng Magic Cloud Ghost City. Hindi mo lamang pinapansin ang kapangyarihan ng ating Panginoon ng lungsod, ngunit hindi mo rin ginagalang ang Diyos ng langit. Kung hindi ako makikipag-away sa ganoong tao, bakit ako tatayo at isusuot ang damit na ito? Bakit ako magiging mamamayan? Sa huli, ang taong ito ay mapusok. Sa halip na makonsensya tungkol sa Aaron, itinuro niya ito ng mabangis na mga braso at galit na boses. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, direktang nag-apoy din ang mga tao, at sunod-sunod na sumasulya at nagsabing, patayin ang especially iya. Patayin mo siya, patayin mo siya. Ang sound wave pagkatapos ng wave, tila ang Aaron ang pampublikong kaaway ng mga tao sa oras na ito. Sa oras na ito, ang ilang mga tao ay nagmamadali upang gawin ito sa lugar kung hindi sila pinigilan ng kanilang mga kaibigan. Pop pop, ngunit biglang sa oras na ito, biglang umalangaw-ngaw ang mga palakpakan, at ang mga tao ay biglang tumahimik. Nang maghanap ng palakpakan ang mga tao, natigilan sila nang makitang ang palakpakan ay nagmula sa Aaron, na kinubkob ng maraming tao. Baliw ka ba? Pasaway ang butcher paglaki niya. Pinigilan siya ni Pangulong Chen, magalang na ngumiti, tumingin kay Aaron at sinabing, Young Master, bakit? Bakit? Umiling si Aaron at mapait na ngumiti, bakit hindi palakpakan ang masamang kwento na ginawa ng pinuno ng pangkat ng butcher? Ito ay higit sa kahanga-hanga. Maaari itong ilarawan bilang peke. Nagalit muli si Kapitan To, ngunit kalmadong nakatayo sa harapan ang general manager na si Chen, tumingin sa Aaron at nagpatuloy, ibig sabihin, hindi totoo ang sinabi ni Kapitan To. Kung ganoon, handang makinig si Chen sa pagsasalaysay ng bata. Ngumiti si Aaron at itinaas ang kanyang mga mata upang makita na hindi inalis ng Panginoon ng lungsod ang kanyang mga mata mula sa kanyang sarili. Sa oras na ito, tumingin siya pabalik sa kanya. Ngumiti siya ng matino. Alam pa rin ni Aaron na mayroong Ming Lord at Tumango. Ayaw ko talagang sumali noon, dahil gusto kong makahanap ng isang tao at hindi interesadong sumali. Pero maya-maya, naisip ko na baka dumalo din ang mga kaibigan ko sa handaan kaya pumunta ako dito. Ang Kirin Tower naman, isa rin itong lugar na mataas at maginhawang pagmasdan ang paligid. Wala na akong naisip na iba. Itong alak naman, medyo lumakas lang. Hindi bagay saglit. Dahil doon, malumanay na ngumiti si Aaron. Shit, anak ng asungot, nakakahila ka talaga. Especially iya talaga ang especially iya. I'm afraid you already figured out your sophistry before you came. Don't listen to him. If I say, this man, dapat arestuhin at pahirapan. Nang makita ni Captain To na sumagot si Aaron, agad niya itong tinanggihan ng galit. Tama, napakatigas ng bata kapag naghahanap ng mga dahilan. Inutusan siya ng Panginoon ng lungsod na bumalik. Dapat ay isang especially iya. Kunin mo siya, kunin mo siya. Kung ikukumpara sa isang Aaron, kitang-kita na mas mapagkakatiwalaan ang pagkakakilanlan ni Captain To. Kahit na si Aaron ay same time na nagpaliwanag, siya ay pinabulaanan lamang ni Kapitan To, naganap na hindi pinansin. Tanging ang general manager na si Chen ang hindi nagmamadaling magsalita, ngunit nakatutok sa Panginoon ng lungsod sa entablado.
Ang Panginoon ng lungsod ay malumanay na ngumiti, may ilang mga dahilan para sa iyong sinabi. Ang sinabi ni Kapitan To ay hindi puno ng mga kapintasan. Sa makatuwid, mahirap makilala kung sino ang totoo sa kung sino ang mali. So, it's a great joy today. It's not appropriate to make more noise. How should you break up? Natural na walang problema ang Aaron, ngunit hindi ito ginawa ng kapitan ng Butcher, Panginoon ng lungsod, kung ang mga ordinaryong tao ay makipagtalo sa akin, walang mali, ngunit ang anak na ito ay kailangang magbantay laban sa panganib ng mga especially iya, mangyaring utusan ang Panginoon ng lungsod na arestuhin siya at ilagay siya sa bilangguan, at gumawa ng desisyon pagkatapos ng aking interogasyon. 2G, anong lakas ng loob mo? Tinuturuan mo ba ang pinuno ng lungsod na gumawa ng mga bagay? Galit na sabi ni Pangulong Chen. Nagmamadaling lumuhad si Kapitan To, huwag kang manggawhas. To ay isinasaalang-alang din ng lungsod at libu-libong tao sa lungsod. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na tumugon ang isang grupo ng mga nanonood. Tama si Kapitan To, Panginoon ng lungsod. Kailangan niyang bantayan ito. City Lord, ibalik mo ito at tanungin mo muna. Ngumiti ang Panginoon ng lungsod, ngunit walang gulat sa kanyang gwapong mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, sumasenyas ng katahimikan, at sinabi, mayroon akong sariling pagsasaalang-alang, ngunit sa kabaligtaran, tulad mo, kung siya ay natakpan ng pangalan ng isang especially iya ng walang dahilan, hindi ba niya gagawin ang isang mabuting tao? Panipi, maraming tao ang tumigil sa pagsasalita. Ngumiti din si Aaron at tumango. Hindi nakakagulat na palagi niyang naririnig ang papuri ng maraming tao sa Panginoon ng lungsod. Kung ikukumpara sa nag-iisang Haring Yuming at sa malupit na Ghost City Ghost Statue, talagang magalang at mabait ang City Master sa harap namin. Marahil ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dapat maging maunlad ang lungsod. Ang gayong maliwanag na hari ay isang pagpapala sa lungsod. Tama ang Panginoon ng lungsod. Pabayaan ang mga tao. Mahinang sabi ni General Manager Chen. Hindi. Huminto si Kapitan To, malamig na tumingin kay Aaron, at pagkatapos ay sinabing, Panginoon ng lungsod, ang mga tao sa Magic Cloud Ghost City ay mga baliw na tao. Hindi mo sila maaaring pabayaan. Sinabi ko na walang sino man ang maaring magkamali ng walang ebidensya. Malamig na sabi ng Panginoon ng lungsod. Paano kung may ebidensya ang mga nasasakupan ko? Kalmadong bumalik si Kapitan To. Sa madaling salita, hindi lamang ang pinuno ng lungsod ang natigilan, kundi pati na rin ang mga nanonood na malapit sa Aaron ay umatras upang mapanatili ang isang sapat na distansya mula sa kanya. Anong ebidensya? Bahagyang kumunot ang noo ng Panginoon ng lungsod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!